After graduation, I got my diploma at pumunta ako sa libingan ni Lolo para dumalaw. Nakakainis. Nakakainis lang kasi busy sa trabaho si na mama kaya di makarating. Tama bang dahilan yun? Sa puntod niya, kinausap ko siya at inalala ang nakaraan. Lo, kumusta ka na dyan? Nag-i-strolling ka ba dyan? Kwinentuhan mo rin ba si San Pedro? Nakakamiss ang banding natin. Tumulo ang luha ko nang di ko namamalayan. Bad trip ka naman, Lolo. Pinaiyak mo pa ako. Nga pala, itong diplomang to para talaga sa'yo to. Salamat at isa ka sa mga inspirasyon ko. Napalood ako habang umiiyak. Dala na rin ang inis kay mama at pagkamiss kay Lolo. Habang pauwi, naisip kong dumaan sa bahay niya para magpalipas ng oras. Total, wala naman sina mama sa bahay. Gabi pa daw kami magbabanding. Visit. May susi naman ako ng bahay ni Lolo. Lagi kong dala sa bag ko. Saka meron pang isa sa bahay. Iniwan ko sakaling mawala tong dala ko. Malungkot kong binuksan ang pinto. Nakita ko si Lolo. Nakaupo kasamang aso habang nagbabasa. Napangiti ako at bala ko siyang asarin. Pero nawala din sila dahil pawang alaala lang pala. Namatay na rin ang asong si Solomon months after namatay ang lolo ko. Kahit ayaw ko sa aso, pinilit ko siyang alagaan dahil siya ang nagpapaalala sa akin kay Lolo. Nakakalungkot lang na pati siya ay agad-agad ding nawala. Umupo ako sa upuan at inalala ang nakaraan para akong batang hindi na ibili ng laruan dahil sa kalungkutan. Napansin kong nakadisplay na maliit na box na yari sa kahoy sa glass furniture na naglalaman ng mga ngipin ng tao. Galing sa isa sa mga bisita ni Lolo yun. Iba't ibang lahi ang bisita ni Lolo at di ko na mabilang ang mga umupo sa bangkong kinaupuan ko. Pero ang totoo, wala naman akong pake sa kanila. Maliban lang sa isang estranghero na napakalakas ng dating at hindi pwedeng di mo ibaling ang tingin. Nagpupunas ako nun nang dumating ang isang matangkad na lalaki, matipuno at maangas ang dating. Di siya kumatok at bigla na lang pumasok. Ay pagkabastos ang dating pero di mo gugustuhin hamunin dahil makikita mo ang marka ng sugat sa mga malalaking braso. Pati nasa mukha niya, parang hiniwa ng kutsilyo at sa iba pang parte ay parang may mga tama ng baril. Siguro mga 40s or 50s na siguro yon. Pero straight body pa ring mangusap. Nagsasalita siya sa ibang lingwaheng hindi ko maintindihan. Pagkaalis ng bisita, tinanong ko si Lolo tungkol sa lalaki. Nung una, ayaw pa niyang sabihin. Tinakot ko lang siya na di ko na siya dadalawin pag di siya nagkwento. Handa ka na ba? Maglayag tayo sa dagat ng mga pirata. Ang bisita ni Lolo ay kaapu-apuhan pa ng angkan ng mga pirata na lumibot sa iba't ibang karagatan ng globo. Ang kanyang ninuno ay galing sa mga kinatatakutang pirata ng mga nakaraang siglo. Malulupit ang mga sinaunang pirata. Kagaya ng simbolo nilang bungo na ang ibig sabihin ay walang kapatawaran. Dahil oras na maakyat nila ang barko, ay agad-agad nilang papatay ng sino mang makita. Kung gugustuhin naman nilang paglaruan, ay itatali nila ito at itatapon sa dagat. Brutal ang mga sinaunang pirata. Dahil minsan ay pinapasabog o susunugin daw nila ang barko habang may mga tao sa loob kapag kanilang ginusto. Totoo rin ang tinatakpan nila ang isang mata na tinatanggal nila pag umaatake sila ng gabi para magsilbing night vision. Nangyayari to pag nasanay na sa madilim ang mata. Pwede mo itong subukan para mapatunayan. Ang mga kayamanan nila ay naglalaman ng ginto, pilak, damit, kagamitan at minsan ay kalansay ng tao na tinatanim nila sa isang isla para babalikan nila kung sakali. Marami ring kanya-kanyang batas ang bawat pirata. Isa na dito ay bawal ang mag-away sa loob ng kanilang barko. At kung sakaling di maiwasan ay kailangan pa nilang dumaong sa isang isla para dun maglabas ng sama ng loob sa isa't isa.
Kung dati ay espada at pamato ang armas, ngayon ay may malaking kaiba na sa modernong pirata na kinabibilangan ng bisita ni Lolo. Nakasabay na sila sa modernong armas at pangmilitar at kasabot na ang malalaking tao para sa pansariling interes. Minsan din ay nangingidap sila upang ipatubos o di kaya gawing isa sa kanila. Isa si Lolo sa mga nahuli nang magtrabaho siya sa isang cargo ship na dumaan sa karagatan ng Somalia at matsyempohan sila ng mga pirata. Kinuha ang lahat ng gamit nila pati na ang barko. Hindi pa nakontento dahil ang iba niyang kasamahan na nagtangka ay pinatay at tinapon sa dagat. Samantalang si Lolo, kasama ang iba pa, ay kinidnap para sa ransom. Pero dahil magaling siya sa lingwahe ng mga taong to at marunong din siyang magluto, ay pinagkatiwalaan siyang maging malaya habang ang iba ay nakakulong sa isang silid ng barko. Dito na niya naging kaibigan ang aming bisita na nagkwento ng iba't ibang karanasan sa kanilang grupo. Alam din nitong marunong magpaalis si Lolo ng masamang elemento na siyang pinoproblema niya sa ngayon. Mabuti at natubos sila ng may-ari ng barkong kanilang pinagsisilbihan. Ang regalong binigay ng bisita ay kahon na naglalaman ng daang-daang ngipin ng iba't ibang taong kinitilan niya ng buhay, na ngayon ay nanggugulo sa kanya sa araw-araw at hindi na niya kayang paglabanan. Kaya pinilit niyang hanapin si Lolo. Tumiwalag na rin siya sa grupo at balak nang magbago, kaya sinabihan siya ni Lolong bumalik sa ibang araw para maihanda lahat ng kailangan sa proseso. Hindi ko na nakita ang ritual na ginawa nila dahil may pasok ako nun, pero sinabi ni Lolong na pagtagumpayan daw nila kahit medyo natagalan sa dami ng elementong gustong magigante laban sa kanyang bisita. Nako, napasarap ako sa pagkakaupo. Maggagabi na pala. Uwi na ako. Ayokong abutan ako ng dilim dito sa bahay ni Lolo na puno ng misteryo. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page, yung link nasa description, kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month napakalaking tulong na po.